Kapag nagkakaroon ng mga kaguluhan mga tol dito sa ating bansa, no? Partikular mga kapatid kapag nagkakaroon ng awayan at bangayan sa politika, no? Bukod sa maaapektuhan tayong mga Pilipino, mga kapatid, ay gustong-gusto ng China, no? Na magkagulo tayo para mga kapatid maalis yung atensyon natin sa kanila dito sa West Philippine Sea, maagaw ng mga bangayan dito sa politika. Well, hindi galing sa akin yan, no? Yan ay galing dito sa panonoorin natin at bibigyan natin ng reaksyon at para malaman natin mga kapatid kung may point ba etong mga maririnig natin ngayon, etong mga mapapanood natin ngayon, at kayo na bahala ang humusga at kayo na bahala magsabi kung sa tingin nyo ba, oo nga no, bakit tayo nagpapaapekto dito sa mga nangyayari ngayon, di ba? Mas maganda kung nagkakaisa ang mga mamamayang Pilipino, ang ating mga namumuno para na-resolve yung mga problema ng ating bansa at the same time mga tol, na poprotektahan ng Pilipinas ang kanyang karapatan sa soberanya natin mga tol, na malaki sana ang tulong para maapaunlad pa natin lalo yung ating ekonomiya. Alright, so etong videong panonoorin natin ay mula kay PMC o Pinoy Mystery Channel. Bago natin to simulan, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link ng videong panonoorin natin sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito mga tol, madalas nating pinag-uusapan ngayon is yung mga may init na issue na may kinalaman sa ating bansa. Lalong-lalo na mga kapatid kapag may kinalaman to sa West Philippine Sea, sa ating soberanya mga tol. Samahan ninyo ako, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mga Chinese trolls sa social media. Binabayaran ng mga komunista upang lituhin ang usapan sa Pilipinas. Nagkakalat ng kasinungalingan para baguhin ang pananaw ng mga Pinoy sa nagaganap sa West Philippine Sea. Ang problema mga tol, hindi na nila mababago ang pananaw ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Sira na kasi imahe nila, hindi na mga Chinese imahe ng China mga tol, na sila ang bulas, sila ang nanghaharas, sila ang nananakop mga tol. Hindi na mabubura yon sa isipan ng mga Pilipino mga tol, sira na sila dyan. So ngayon, para mas, alam mo yun, para mas makagalaw sila ng maayos, ng walang nakatingin ng mga mata sa kanila mga tol, meron silang isang taktika na pwedeng gawin. At yun nga yung pag-uusapan natin ngayon. Tignan natin mga tol kung ano-ano yung mga yun. Pinababango ang reputasyon ng China kahit nangaagaw ng teritoryo. Ginagawang mabuti ang intensyon kahit nambubundol ng mga barko at pinagmumukhang kaibigan kahit minamaltrato ang mga Pilipino. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na balak ng binabayarang troll sa Pinas ay palakihin ang alitan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Oh, narinig niyo mga tol Magugulantang ka mga kapatid kapag nalaman mo daw, sabi ni PMC, na ang isa sa mga pangunahing dahilan mga tol kung bakit binabayaran o layunin nito mga binabayaran na to ay para palalain pa yung mga kaguluhan mga tol sa pagitan ng mga Duterte at Marcos mga tol. Imagine mo, parehong may puwersa to. Puwersa ng gobyerno, syempre kasama mga sundalo dyan at kasama ang administrasyon mga tol, at puwersa ng mga Duterte at kung sino man ang mga sumusuporta sa kanila mga tol, na halimbawa mga kapatid, whenever na nagrarally ang maisugo, nagrarally, aakyat si dating Pangulong Duterte mga tol sa stage, diba? So isigaw ng Marcos bangag, nananawagan sa mga sundalo o sa mga dating army. Yun din mga tol yung naririnig natin. Nitong nakaraan sinubukan kong manood sa live nila Harry Roque, may mga kausap siya dun Alam ko mga pro-China yung mga kausap niya dun si Laurel, tas yung isa pang matanda mga tol, mga pro-China yung mga yun Kausap niya, di ba? Marami na daw na nagsasalita, mga retired army.
'Di ba? Tas meron pang isa mga tol, yung isang dating retired army na rin na napag-uusapan ngayon, Dado ang pangalan mga tol. 'Di ba napakatapang nun mga tol. Imagine nyo mga kapatid, kung ano ang pwedeng maging dulot nito sa ating bansa kapag nagtuloy-tuloy ang bangayan nitong mga leader natin na dapat sila ang pangunahing nangangalaga sa mga mamamayang Pilipino, sila ang magbabangayan. Mahihirapan tayo umusad mga tol. Tapos yung China gagamitin mga kapatid yung mga awayan na yan para magawa nila yung kanilang mga binabalak sa West Philippine Sea kasi agaw atensyon na eh. 'Di ba? Agaw na atensyon ng mga mamamayang Pilipino eh. Ngayon sila kikilos. para mawasak ang katayuan ng politika sa bansa. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? South Philippines. Alam ng lahat na Pilipinas ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa aktibidad sa iba't ibang social media platforms. Sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube at iba pa. Oo. Mas marami ang tumatangkilik kung naghahagilap ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Kaya nga Facebook dami. na rin ang nagsabi Kaya nga daming mga tol may hirap dito sa atin eh. 'Di ba? Kasi nakababad sila sa social media eh. ng social media capital ng buong mundo ay walang iba kung hindi ang Pilipinas. Dito marami ang nahuhumaling sa mga online games at yung iba namimihasa sa internet shopping. Pero ang online world ay ginamit na rin sa masamang paraan, ang pagpapakalat ng disinformation. Ginagamit na rin itong plataforma ng mga masasamang elemento na ang hangarin ay magasik ng lagim sa internet, mga social media trolls. Kapag sinabing trolls, ito yung mga Norwegian mythological characters na mayroong kakaibang kakayahan. Hindi sila tunay na tao, may kakaibang itsura, mahilig manggulo at masama ang motibo. Nako. Ang mga social media trolls naman ay parang ganun din. Mga accounts na hindi tunay na tao. Nililito yung usapan dahil may masama ring motibo. Tama. Sa Pilipinas, sandamukal ang mga binabayarang trolls dahil sa kahirapan ng buhay. Nire-recruit sila ng mga individual na nais magpakalat ng kwentong pabor sa kanila o istorya nakakasira sa kalaban. Parang kahapon mga kapatid, no, yung isang araw, may lumabas na mga bali-balita mga tol na magulo na daw sa EDSA, nagkakagulo daw, sumugod na daw ang mga iglesia ni Cristo mga tol sa EDSA. Pinakalat mga tol, 'di ba? Ang daming nagko-comment, nabasa ko eh. Na ganyan pala, magulo masyado, 'di ba? Samantalang yung balitang pinapanood nila mga tol, 2015 pa. Nakakalungkot lang mga tol, nasa internet na sila mismo bago sila mag-react, hindi mo na sila nag-search, hindi mo na nila hinanap yung totoong source. Pinapanood nila GMA News eh. Si Maris Umali nandoon eh. Nandoon ang daming tao sa EDSA. Ayan na, magulo na. Akala ko ba sa Quirino Grandstand magrarally ang INC. May mga nagko-comment pa, hindi INC ang mga yan kasi dapat nakaputi sila. Pero mo mga tol, diba, napakadali na lang mga kapatid. May mapanood kang video, bago ka mag-comment, bago ka mag-react, pwede mo namang hanapin kung totoo ba yung source nito, kung saan ba nagmula yung source nito. Diba? Yung problema mga tol, yung mga utak nakakaawa talaga. Napakahihina talaga ng kokote. Naku po, ang bilis mapagpapaniwala sa mga peking balita. Tuloy natin. Ang modus ay baguhin ang opinyon ng tao at iliko ang pananaw ng iba. Pero hindi lang sa Pilipinas kumalat ang mga binabayarang trolls. Marami din sa ibang bansa. Kung matatandaan ng COVID-19, ito ay sinabing nagsimula sa China. Pero inulat sa Taipei Times noong taong 2020 na may mga Chinese trolls sa internet
na nagpapakalat ng fake news na sa Taiwan nagkaroon daw ng COVID outbreak. Grabe no, nililinis nila yung sarili nila tapos ipinapasa sa iba. At sinabi na pinagtatakpan daw yung mga namamatay. Makalauna ay napagalaman ng mga inchik ang nagpapakalat ng maling balita dahil may mga gamit na salita na karaniwan sa mga taga-mainland China. Ang motibo ay upang ikalat ang kwentong pabor sa mga komunista para ilihis ang pananaw ng mamamayan. Ibinalita din ito sa BuzzFeed na nagpakalat ng disinformation ng mga Chinese trolls sa Taiwan. Chinese trolls are spreading coronavirus disinformation in Taiwan. Even in 5 years of looking at troubling disinfo every day, I'm not sure I've ever seen anything quite this malicious. Tapos mapapansin na ginagatungan ito ng ibang trolls para mag-trending. Ibinalita sa ZDNet noong ding 2020 na may Balkan troll farm sa bansang Macedonia na nagpapakalat ng disinformation hinggil sa coronavirus. Ayon sa ulat, ilang daang trolls ang nagtatrabaho sa grupo na kumita ng libu-libong dolyares sa mga advertisement na dumadaan sa 150 nilang fake news websites. Sinabi na mas nagiging interesado ang mga viewers kapag naiengganyo sila ng fake news. Kung mapapansin, halos pareho lamang ang gawain ng mga trolls kahit sa ibang bansa. Ang unang hakbang ay ilabas yung kwento na gusto nilang ikalat. Tapos, para maging trending ang pahayag, gagatungan ito ng ibang mga trolls at aatakihin yung mga kumukontra. Pero sa Amerika, mas malagim ang kanilang balak. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Grabe. and the Presidential Anti-Organized Crime Commission previously filed a non-bailable qualified human trafficking charge. Kailangan talaga maging matalino ka, maging mapanuri ka, no? Ang problema kasi rito din sa Pilipinas, mas nauuna yung dakdak. Sa mga bansang mayroong alitan, katulad ng Ukraine at Russia, laganap ang mga binabayarang trolls upang magkalat ng kanya-kanyang istorya. Ang balita ng ProPublica na yung mga anti-Ukraine propaganda ay tila nagmula sa Russian troll farm. Sinabi pa na yung mga pro-Putin disinformation ay kapareho ng ginawa ng bayarang grupo ng Russia's Internet Research Agency. Gaya ng ibang trolls, nagpahayag ito ng kanilang kwento tapos ay ginatungan ng ibang trolls para mag-trending. At para protektahan ang pahayag, inatake yung mga kumukontra. Pero yung mga Chinese trolls sa Amerika ay kakaiba ang banat. Ang ulat sa CBS noong buwan ng Setyembre taong 2024 na ang balak ng mga Chinese trolls sa Amerika ay guluhin ang katayuan ng politika. Yun. Sinabi sa ulat na yung mga troll accounts na nagpapanggap ng mga taga-Amerika ay natunton na mula pala sa grupo ng Spamouflage ng China. Ayon sa mga eksperto, ang motibo ay hindi lang basta-basta magpahayag ng kanilang kwento at ipatrending ito at atakihin yung mga kalaban. Subalit, palakihin at palalimin ang alitan sa gobyerno. Yun ang problema, di ba? Actually, hindi lang sa gobyerno nangyayari yan eh. Kahapon nga mga tol, ang dami ko nabasa eh. INC ako, ganyan-ganyan, nagpapanggap mga tol. Hindi ako sang-ayon sa rally, mga ganyan-ganyan, pamumuliti ka lang. Halata naman na hindi naman talaga sila member, di ba? Tapos yung iba pa kung ano-ano mga sinasabi mga tol sa ating gobyerno, di ba? Kesyo daw ang INC ay anti-Marcos, ang INC ay pro-Duterte, yung iba naman ang INC ay anti-Duterte, ang INC ay pro-Marcos. Alam mo yung iba-iba yung mga ganyan mga bagay. Pero eto mga tol, yung mga nagsasabi ng ganon, yung mga nagsasalita ng mga ganyan, sinasakyan lang nila yung mga issue na nangyayari dito sa politika para mas lalong magkagulo-gulo. Diba? Kasi ayaw nga nila ng kapayapaan eh. Ang gusto nga nila kaguluhan eh. Kasi kapag nagkaroon nga ng kaguluhan mga tol, babagsak hihina ang andar ng politika rito sa atin mga tol at malaya na magagawa ng mga gustong, alam mo yun, may sariling interes. Yung malaya na nila magagawa yung gusto nilang gawin. Ayon sa pahayag, yung mga inchik na trolls ay hindi pumapanig sa isang kandidato.
Sa makatuwid, inaatake nila pareho sina Trump at Kamala Harris. Marahil dahil sa alam ng mga komunista na nagkakaisa ang mga partido sa Estados Unidos na labanan ang pagsulong ng China. Kaya wala silang politikong kinampihan na pumabor sa China. Isang malaking babala para sa Pilipinas. May magandang dahilan kung bakit gustong guluhin ng China ang sitwasyon sa Amerika. Ito ay dahil sa halos walang pag-asa ni isang kusing na makuha ng mga komunista ang simpatya ng mga Amerikano na pumabor sa kanila. Kahit magpalagana pa ng istorya ang daang-daang troll sa social media, huli na ang lahat. Kaya ang last resort ay guluhin ang politika. Kung maililihis ang focus ng bansa, imbis na sa international, mapunta sa national issue, hindi na mapapansin ang ginagawa ng mga injig. See? Kita nyo yung strategy nila? At kung lubusang magugulo ng mga Chinese trolls ang politika sa Amerika, hihina ang puwersa ng mga kumokontra sa China. Para bang sa isang basketball team na kung nag-aaway ang mga players sa loob ng court, masisira ang play. Buwan ng Hunyo 2024, sinabi sa South China Morning Post na 73% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa militar laban sa Beijing. Tapos, buwan ng Oktubre sa Enquirer, sinabi na 7 out of 10 sa mga Pinoy ang ayaw sa mga pro-China. Sa madaling sabi, katulad ng Amerika, karamihan sa taong bayan ay may galit sa kalukuhan ng mga injig. At alam ito ng mga komunista. Alam nila yan. Kaya kahit magpalaganap ng mga disinformation ang daang-daang Chinese troll sa Pilipinas, hindi nababango ang kanilang reputasyon Wala na. dito sa bansa. Wala na. Pero kung gagatungan nila gulo sa politika, Yun lang. kung mag-uudyok ng mga supporters ng mga Marcos at Duterte Yun lang. para siraan ang isa't isa sa basketball, makasisira ito sa play. So, sino ang pangunahing biktima nila mga tol? Yung mga uto-uto. Yung mga uto-uto mga tol dito sa Pilipinas, yung mga ang gusto kaguluhan, ayaw na magkakaisa, may nalalaman pa silang accountability, di ba? Di ba? O kailangan daw para magkaroon ng peace, dapat daw may karoon ng accountability. Excuse me, kung accountability ang pinag-uusapan natin, ubos lahat ng politiko rito. Huwag kayong tumutok sa isa lang. Ulitin ko, hindi ako pro Duterte mga tol. Kung ang sinasabi ninyo, kailangan managot ng mga Duterte sa kanilang mga hinaharap na kaso dahil accountable nga sila dyan, walang problema dun. Bakit yung mga umuusig sa kanilang mga kongresista, sa tingin nyo ba hindi accountable yon sa iba't ibang mga issue pa na ibabato sa kanila mga tol? Imagine nyo mga tol, dun pa nga lang sa dun pa nga lang sa mga bilyon-bilyong mga perang issue na pinag-uusapan mga tol. Saka tingnan nyo ako sino-sino yung mga nagpo-push ng impeachment na yan. Halimbawa si Franz Castro. 'Di ba? May kaso yun eh. O di ba? O isa pa, yung Raul Manuel mga tol, accountability pinag-uusapan natin. O di ba nagsisisigaw siya sa kalye? Naaalala ninyo yung tagpong yon? At parang pinagbibintangan niya si PBBM na may kagagawa ng isang krimen na nangyari mga tol. Hindi ba siya accountable doon? Kung accountability ang pinag-uusapan natin mga tol, mauubos lahat ng politiko rito. Dahil lahat yan accountable, lahat yan mga tol. Hindi man siguro ganun kalala ang mga naging problema ng mga yan. Pero hindi, alam mo yun, ang hirap ng maniwala mga tol na meron pang perpekto ni isa sa kanila na talagang as in banal na hindi nakagawa ng kahit papaano pagkakamali. Meron mga nagawang pagkakamali yan kasi mga tao yung mga yan eh. Pero hindi natin sinasabing lahat ay nagnakaw, lahat ng ulimbat, lahat ay may ginawang krimen o nagtaksil sa bayan. Hindi lahat mga tol. Pero pagkakamali, pagkakasala, lahat yan meron mga tol. Kahit ikaw kahit ako lahat tayo nagkakamali. Pero lahat tayo accountable doon sa mga bagay na ganyan. 'Di ba? Accountable tayo lahat ng sa mga bagay na yan. Ngayon, kung ipupush natin para magkaroon ng peace, accountability, huwag kayong tumingin sa isang tao, tignan ninyo lahat, accountable lahat ng mga yan. 'Di ba? Ito ang lagi niyo pang titignan dahil nga ang gusto ninyo mag-away-away ang mga politiko dahil sa mga pinupush ninyo, tuwang-tuwa yung China sa atin.
Sa totoo lang. Anong aral ang mapupulot dito? Ang nagaganap na alitan ngayon sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos ay isang malaking bitak sa pagkakaisa ng bayan. Sa mata ng mga Chinese, ito ay isang oportunidad na pabor sa kanila. Walang duda na ginagatungan ito at pinalalaki ng mga communist trolls. Kung magugulo nila ang politika sa Pinas, mawawala sa isip ng taong bayan ng kalokohan ng mga komunista. Buti pa to si PMC, napakatalino talaga, no? Napakatalino ni PMC. Balikan natin ulit yung mga sinasabi, ha. Lahat kayo, lahat ng mga ayaw sa peace, ayaw sa kapayapaan, ayaw sa pagkakaisa, lahat kayo ay kasangkapan ng China sa kanilang plano. Pakinggan natin yung sinasabi ulit ni PMC. Anong aral ang mapupulot dito? Ang nagaganap na alitan ngayon sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos ay isang malaking bitak sa pagkakaisa ng bayan. Sa mata ng mga Chinese, ito ay isang oportunidad na pabor sa kanila. Sa mata ng mga Chinese, ito ay isang oportunidad na pabor sa kanila. Bakit? Bakit pabor? Pakinggan natin. Walang duda na ginagatungan ito at pinalalaki ng mga communist trolls. Kung magugulo nila ang politika sa Pinas, mawawala sa isip ng taong bayan ng kalokohan ng mga komunista at hihina ang puwersa ng mga kumokontra sa China. Meron ako ipapapanood sa inyo. Saglit lang, ha. Meron ako ipapapanood sa inyo. So ito mga kapatid, panoorin natin itong live nila Harry Roque, no? Habang nagkakaroon nga ng Rally for Peace ang INC, mga kapatid. At ito yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto ng INC ng kapayapaan. Ito yung isa sa hindi naiintindihan ng mga Pilipino o ng ibang mga Pilipino. Unawain ninyo to mga tol. Ito mahalaga kasi to eh. Importante itong maririnig ninyo ngayon mga tol kung bakit ang INC ay gusto ng kapayapaan, gusto ng pagkakaisa, magkapatawaran mga tol ang panawagan na hindi naiintindihan na may mga mababaw na pag-unawa. Pakinggan ninyo mga tol, itong panonoorin natin. Now, kamentong, kapag naman hindi pinakinggan ng gobyerno itong naging panawagan para sa Etong kamentong na sinasabi niya, eto, Chu Laurel, alam niyo na mga tol, pro-China to. Marami ng beses natin to napanood na talagang ipinagtatanggol niya ang China at sinisisi niya pa ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga PCG sa nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea. So kausap siya ni Harry Roque mga tol. So balikan natin yung pinag-uusapan nila. pakinggan ng gobyerno itong naging panawagan para sa kapayapaan at para laban sa impeachment. Ano sa tingin mo mangyayari? At ano ang nakikita mo na gagawin ngayon ng tambaluslos ngayong nagpakita na ng ganitong lakas ang sambayan ng Pilipino? Tutuloy pa ba nila ang impeachment? Hinahanap ko ngayon. Ito. Ito na, pakinggan ninyo. Kung bakit nananawagan ng kapayapaan ng INC at sinusuportahan ng panawagan ni PBBM na wag nang ituloy ang impeachment. Kasi ganito mga tol ang mangyayari. Pakinggan natin. Itong text sa akin mula sa isang PMA, PMA. Philippine Military Academy Instructor. Sabi niya, well, whether you believe it or not, I'm just reporting this kasi tinetext sa atin, meron tayong in touch right now with me through Viber, Colonel, PMA instructor, PMA and a instructor. major, no? Sa reserve naman. Anyway, nagkukwento po sila. But this is the latest that came in. Naka-standby ang Filipino Guerrilla Forces Naka-standby ang Filipino Guerrilla Forces, sabing ganun, ni Captain Dado. ni Captain Dado. Pag lumabas yun, may sasamang mga active. Sana lumabas na sila. Kapag lumabas daw yon, yung Filipino Guerrilla Forces may sasama daw na mga active. Yun daw ay mangyayari kapag itinuloy ang impeachment kay VP Sara. Well, talagang kumukulo din po ang Armed Forces of the Philippines at nakakita naman Ayan ang sinasabi nito kumukulo daw ang Armed Forces of the Philippines. Yan ay pinapasinungalingan mga tol ng AFP. No? Hindi daw kailangan mag-loyalty check, sabing ganun, sa hanay daw ng mga sundalo. po natin yan doon sa ingay po. Malalakas na boses na galing sa retired military. Ito ay malaking alerto na dapat sa gobyerno. Sila retired General, Marine Corps General Dami niyang binabanggit na general. Orlando De Leon
sila Romeo Pocis, General din po, ano. Of course, sila, I forgot some of the names, no. Daming binabanggit na general nito ni Chu Laurel. But marami na pong nag-iingay, nagdadaing, nagpaparinig na. If this is not heard, then hindi malayo po na papasok na po ang mga active, no. And I've always been broadcasting in my shows na dapat kasi ang military non-partisan pero political. Di ba? Ang ano nila mga tol, ang sinasabi nila rito, yung nakikita nila na magsisilabasan daw yung guerrilla forces ni Captain Dado na sinasabi niya, may mga sasama rin daw na mga active dyan, sabi niya ganun. Anong ibig sabihin nun mga tol? Posibleng magkaroon ng civil war o yung labanan mga tol kapag ka nagtuloy-tuloy ang awayan dito ng mga politika mga tol, ng mga politiko. Imagine yun, sino maaapektuhan? Di ba tayo rin mga Pilipino, tayo sambayanan at tuwang-tuwa ang China dyan mga tol. Di ba? O sino ba tong nagsasalita? Di ba isa tong taga-suporta ng China mga tol? Kita nyo na kung bakit nananawagan ng kapayapaan yan ang hindi naiintindihan ng mga mahihinang isip na mga Pilipino mga tol. Di, accountability. Wala namang problema dun . Basta mga kapatid, idaan nila sa tamang proseso. Tanong, tamang proseso bang impeachment? Oo naman, tamang proseso ang impeachment. Pero tingnan nyo, bakit sinabi ni PBBM na walang maidudulot na maganda ang impeachment? Ano bang nalalaman ni PBBM na hindi nyo nalalaman? Malamang meron siyang ibang nalalaman na hindi nyo nalalaman mga tol. Pero galing na nga mismo sa kanya, ibig sabihin mga tol, meron siyang dahilan kung bakit. Diba? At eto nga yung mga posibleng mangyari. Labanan yan mga tol. May puwersa ang Duterte. May puwersa rin ng administrasyon. Pag naglaban yung mga yan mga tol, diba may mga gusto pang makaisaling mga guerrilla forces na sinasabi. Sino maaapektuhan? O diba kayo rin? Diba tayo rin? Yung ibang mga politiko mga tol na nagsusulong ng impeachment, meron lang talaga silang personal interest, meron silang personal agenda. Yung makagante sa mga Duterte kasi nung panahong Pangulo pa si Duterte noon, isa-isa silang mga pinag-uusig noon . Diba si Franz Castro kalaban niya yun . Noon pa naman o diba siyang yung nanggigigil ngayon. Pero pag magkakaroon ng pagkakaisa, kung talaga may problema sila kay Sara at meron naman talaga silang sapat na ebidensya, sampahan nila ng kaso sa korte at hayaan na nilang korte ang umasikaso diyan, hindi yung mga mambabatas. Yung mga mambabatas dapat naka-focus na yun sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. 'Di ba? Malamang hindi nyo pa rin maiintindihan. Na-expect ko na yan, hindi nyo pa rin naiintindihan kung para saan ang peace rally. Naiintindihan ko na yan. Ulitin natin mga tol, kapag pinagpatuloy nila yung political agenda nila, public persecution nila, 'di ba? Ito nga pwede mangyari. Labanan 'yan mga tol. Puwersa ng mga Duterte na sinasabi nila mga guerrilla forces at saka puwersa ng administrasyon mga tol. Di sino mamomblema? Tayo ring mga mamamayang mga Pilipino. Kung 'yun ang gusto nyo, ayaw nyo ng kapayapaan, wala na tayong magagawa dyan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.